Habang nakafocus ang lahat sa mga bituin ng Oklahoma City Thunder, isang hindi inaasahang pangalan ang unti-unting lumilitaw bilang X-Factor, si AJ Mitchell. Sa tuwing isinasama siya sa starting lineup, parang may kakaibang nangyayari, panalo agad. Sa ngayon, hawak ng Thunder ang kahangahangang 20-1 record kapag starter si Mitchell, kabilang na ang playoff games. Hindi man siya headline superstar pero dala niya ang eksaktong kailangan ng isang contender: energy, smart decision making at depensang hindi bumibigay. Habang sa Game 3 laban sa Lakers, lalo niyang pinatunayan ang halaga niya. Nagtala si Mitchell ng 24 points, 4 rebounds at 10 assists, isang all-around performance na literal na gumulo sa sistema ng Lakers. Hindi lang siya scorer, siya ang nagdidikta ng daloy ng opensa at nagbibigay ng pressure sa depensa. Dahil dito, malinaw ang sitwasyon. Isang role player ang kasalukuyang nagpapahirap sa Los Angeles. Mula sa pagiging second round pick, ngayon ay isa na siyang trusted piece sa isang championship contender. At kung magpapatuloy ang ganitong laro, hindi na lang siya feel-good story. Posibleng maging isa siyang susi sa mas malalim na playoff run ng Thunder. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kaya bang maging difference maker ni AJ Mitchell hanggang dulo ng serye? Samantala, tahimik pero mabigat ang usapan ngayon sa loob ng serye ng Los Angeles Lakers kontra Oklahoma City Thunder. At ang sentro ng issue, si DeAndre Ayton. Sa kabila kasi ng laki ng expectations sa kanya, aminin natin, medyo underwhelming ang naging performance ni Ayton sa seryeng ito. Hindi pa niya naipapakita yung dominanting presensya na inaasahan ng Lakers, lalo na sa ilalim ng ring kung saan siya dapat nagkokontrol ng laro. Pero ito ang nakakagulat, kahit hindi pa siya pumuputok, hindi siya binabalewala ng Thunder. Ayon kay Mark Daigneault, head coach ng Thunder, malinaw ang kanilang game plan, bantayan pa rin si Ayton. Sa pahayag niya, sinabi niyang nagsisimula ang karamihan ng opensa sa duo ni na Austin Reeves at LeBron James, pero si Ayton ang susunod na antas ng banta, isang player na kayang magpabago ng takbo ng laro kapag uminit. At totoo naman, kapag on si Ayton, isa siyang legit double-double machine. Kaya niyang kontrolin ang rebounds, magbigay ng second chance points, at gawing magaan ang trabaho ng Lakers stars dahil hindi lahat ng scoring burden nasa kanila. Pero sa ngayon, hindi pa yon ang nakikita natin. Samantala, habang papalapit ang mga laro sa home court, dito na papasok ang tunay na pressure. Ito na ang pagkakataon para patunayan ni Ayton kung worth ba talaga siya sa investment ng team. Kung kaya ba niyang maging difference maker sa pinaka-critical na oras. Dahil kung magigising siya, malaking problema yan para sa Thunder. Pero kung mananatili siyang tahimik, mas lalong bibigat ang responsibilidad kina Reeves at LeBron. Kayo mga idol, sa tingin nyo, magigising na ba si Ayton sa susunod na laro o tuluyan na siyang mawawala sa eksena ng serya na to? Samantala, habang papalapit ang off-season ng Los Angeles Lakers, isang malinaw na direksyon ang unti-unting lumalabas. Kailangan nilang palakasin ang kanilang perimeter shooting at mukhang doon sila tututok sa darating na 2026 NBA Draft. Matapos ang isang hindi consistent na season mula kay DeAndre Ayton, naging isa sa pinakamalaking butas sa roster ang kanilang frontcourt. Pero hindi lang yan ang problema. Sa modernong NBA, mahalaga ang spacing at outside shooting at dito nahuhuli ang Lakers sa ilang pagkakataon ngayong season. Samantala, hawak pa rin ng Lakers ang kanilang first round pick sa 2026 at inaasahang mapupunta sila sa bandang dulo ng first round. Ayon sa mock draft ni Jonathan Wasserman ng Bleacher Report, isa sa mga posibleng kunin ng Lakers ay ang rising wing ng Duke Blue Devils, si Isaiah Evans. Si Evans ay isang 6'6" na wing ay nagpakita ng malaking improvement sa kanyang sophomore season. Nag-average siya ng 15 points kada laro habang tumitira ng solid 36% mula sa 3-point line sa mahigit 7 attempts bawat game. Hindi lang yan, may 86% din siya sa free throw line, indikasyon ng kanyang shooting touch. Mas lalo pa siyang umingay matapos ang kanyang explosive performances, kabilang na ang 32-point game kontra Florida State Seminoles sa Atlantic Coast Conference Tournament kung saan umulan siya ng 7 3-pointers. At sa NCAA tournament, hindi rin siya nagpahuli, 25 points sa Sweet 16, patunay na kaya niyang mag-perform sa high-pressure na laban. Bukod sa scoring, ipinakita rin ni Evans ang kanyang defensive upside. May mga laro siyang naka-multiple steals at blocks, kabilang ang isang 5-block performance kontra Florida Gators. Ibig sabihin, hindi lang siya shooter, may potential din siyang maging two-way contributor. Sa kasalukuyan, habang binubuo ng Lakers ang kanilang koponan sa paligid ni Luka Doncic at Austin Reeves, kasama ang nalalapit na huling yugto ng career ni LeBron James sa Los Angeles, malinaw na mas kailangan nila ng complementary pieces kaysa sa panibagong superstar. Isang player na kayang magbigay ng shooting, energy at versatility. Iyan ang hinahanap ngayon ng Lakers. At kung mananatili sa kanila ang kanilang draft pick, si Isaiah Evans ay maaaring maging isa sa pinakaswak na pyesa para sa hinaharap ng koponan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Si Isaiah Evans na ba ang sagot sa shooting problems ng Lakers o may iba pa silang dapat targetin sa draft? Hit the three, rebounded by Caden Boozer. And a reload, Evans never shot. How come for three? And what a reload there, finding him, Caden Boozer. There you go, creates his own. Reed, and he got devoured on the inside. They save it. Demery can't hit the three.